Mga mahal kong katutubong mamamayan, panahon na para may taos puso makipag-usap sa inyo. Bago ko simulan ang video na ito, hayaan ninyong sabihin ko ito ng malinaw. Bilang isang hindi katutubo sa lupang ito, lubos kong kinikilala at tinatanggap na ang mga katutubo at ang mga taga Torres Strait ang tunay na may-ari ng lupang ito. Wala akong kilalang Australiano na hindi kumikilala o gumagalang sa katotohanan yon. Kinikilala ko na ang kultura ng mga katutubo ay ang pinakamatagal na nabubuhay na kultura na umaabot ng mga 55 hanggang 60,000 taon na ang tanda. Kinikilala ko rin na ang Australia na mahal natin ngayon ay nilikha ng mga Britong nanirahan dito at may sariling natatanging kasaysayan ng bansa. Minsan ito ay dapat ipagmalaki at minsan kailangan nating kilalanin bilang madidilim na bahagi ng kasaysayan. Pero ano man ang Australia ngayon, isa itong magandang bansa. Sobrang ganda na maraming tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ang gustong pumunta rito at manirahan dito. Pero hindi yan dumating ang walang kapalit. May mga oportunistang pumapasok dito at sinasamantala ang kabutihan ninyo. May mga taong umaabuso sa inyo at nagtatanim ng hidwaan sa pagitan ng dalawang pinakamatandang komunidad na maninirahan sa Australia. Ang komunidad ng mga Aboriginal at ang mga Europeanong nanirahan dito. Anuman ang ating naitayo, anuman ang Australia ngayon, Nabuo ito sa pamamagitan ng pagtutulungan ng dalawang komunidad na ito. Kamakailan nung naging multikultural ang Australia, naganyaya ito ng mga taong walang utang na loob at mapagsamantala. Ano ang tinutukoy ko? Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang mga taong ito. Sige, tingnan ninyo ang babaeng ito. Tingnan ninyo ang kanyang scarf. Binubuo ito ng watawat ng mga katutubo at ng kafiye. Bakit? Isa siyang babaeng nakahijab. Isa siyang Muslim. Nandito sila para pagsamantalahan kayo. Bigla, kolonyalismo na ang naging paborito nilang salita. Sino ba sila para magsalita laban sa kolonyalismo? Gayang silang sumakop sa Hilagang Aprika, Gitnang Silangan at India. Umabot sila sa malalayong lugar, nakarating sa Espanya at halos pumasok sa Pransya bago natalo ni Charles Martel. May sasabihin ako sa'yo. May sasabihin ako sa'yo. Wala talagang respeto ang mga taong ito sa kultura ng mga katutubo. Wala silang kahit anong interes sa'yo. Isa lang ang interes nila, at yon ay kung paano palaganapin ang kanilang kaayusang pandigdig ng Islam at magtatag ng kalipato. Alam mo ba, sa teolohiya at relihiyon, si Allah, na siyang Diyos nila sa Islam, ay pinayagan silang maging medyo mapagparaya lamang sa dalawang komunidad. Alam mo ba kung sinong dalawang komunidad na yon? Mga Hudyo at Kristiyano. At ang pangatlo ay mga Sabin, pero nawala na sila. Yan lang. Mga Hudyo at Kristiyano. Pinapayagan lang ng kanilang relihiyon na mabuhay ang mga ito. Pinapayagan lang ng kanilang relihiyon na maging mapagparaya sa mga Hudyo at Kristiyano at makikita mong mapagparaya sila sa mga ito. Tinatawag nila silang mga dhimmi. Sa madaling salita, pangalawang uri ng mamamayan. Ang iba, may dalawang pagpipilian lang. Magpalit ng reliyon sa Islam o pugutan ng ulo. Yun lang. Yun lang mga pare. At iniisip nyo ba na nagmamalasakit sa inyo ang mga taong to? Hindi sila nandito para alagaan kayo, kundi para pagsamantalahan. Galing ako sa kulturang at relihiyong yan, at gusto nila akong pugutan ng ulo. Alam niyo kung bakit? Hindi ako sanayon sa relihiyon nila. Sa tingin ko, huwad na propeta si Muhammad. Sapat na yon para pugutan ako ng ulo. Anong nagpapaniwala sa inyo na magiging mapagparaya sila sa inyo? Kinamumuhian ng Islam ang mga politeísta. Kinamumuhian ng Islam ang Hudyo at Kristiyano. Ngunit bilang mga tao ng kasulatan at magkamag-anak sa pananampalatayang Abrahamic, pinapayagan silang mabuhay bilang pangalawang uri ng mamamayan na tinatawag na Dhimmis. Isang pribilehiyong wala sa ibang komunidad. Ang mga Hindu, pinipilit magpalit ng relihiyon o mamatay. Ang mga katutubo, hindi nila itinuturing na tao. Hindi ako nagbibiro. Tingnan mo ang kasaysayan nila. Lahat ng bansang sinakop nila, sinira nila ang kultura roon. Mga Indian lang ang nakaligtas. Mga Indian lang kasi, sobra sila. Hindi nila kayang patayin lahat. Kahit gumawa sila ng bundok ng bungo ng mga Indian noong gitnang panahon, hindi pa rin sila tapat o nagmamalasakit sa'yo. Isa na naman itong panluloko nila. Pumapasok sila. Sinusulit nila ang mga pagkakahati-hati sa bawat lipunan. Ginagawa rin nila ito sa mga katutubong Amerikano at mga unang mamamayan ng Canada. Bakit ka naman magiging iba?
Ganon din naman ang trato nila sa'yo. Ngayon, alam ko na may mga hinaing ang katutubo laban sa puting Australia. Pero di ba't umuusad tayo? Hindi ba tumaabante na tayo? Anong nagpapaniwala sa'yo? Na tunay na nagmamalasakit ang mga taong ito. Galing ako sa kulturang yon. Kilala ko ang relihiyong ito at nagsulat ako ng libro tungkol dito. Ang mga taong ito ay interesado lang sa isang bagay. Ang layunin nila ay palaganapin ang Islam at itatag ang kalipato, kung saan ang mga homosexual ay tinatapon mula sa mga bubong. Ang mga hindi naniniwala, maliban sa mga Hudyo at Kristiyano, ay kailangang patayin, maliban na lang kung magpalit sila ng relihiyon sa Islam. Ang mga Hudyo at Kristiyano ay kailangan mamuhay bilang mga dini o bilang mga pangalawang uri ng mamamayan, kung saan kailangan nilang magbayad ng jizya, ang buwis para sa mga hindi Muslim. Mga babae, nakikita ninyo kung paano magdamit ang kanilang mga babae. Pakitang tao lamang ito sa ngayon. Ganito magdamit ang kanilang mga babae. Ganito nila pinapabihis ang mga babae nila. Hindi mo kailangan makinig sa akin. Pero dapat makinig ka sa akin. Pero kung ayaw mong makinig, ayos lang yon. Pakinggan niyo sila. Libu-libong ganitong video ang meron ako. Sila mismo ang magsasabi sa inyo kung sino sila. Hindi namin sinasabi na ang Islam ay nandito para lang mabuhay. Alam mo yun, para makisama sa iba't ibang relihiyon at lahat tayo ay magkahawak kamay at maging magkaibigan. Ang relihiyong ito ay ipinadala upang mangibadaw, upang burahin, upang alisin ang lahat ng ibang relihiyon. Burahin, alisin. Yan mismo ang ginawa ni Muhammad. Yan din ang ginagawa nila sa loob ng 1,400 taon hanggang sila ay napigilan. Para mapalayo ang mga tao sa bawat relihiyon at tanggapin ang Islam. Iyon lang. At kung kailangan ng pakikipaglaban para makamit ito, kailangan nga ng pakikipaglaban para makamit ito. Dahil ang pinakadakilang layunin kung bakit ipinag-utos ang jihad ay upang gawing pinakamataas ang salita ni Allah at pinakamababa ang salita ng mga hindi naniniwala. Kahit paayaw ito ng mga hindi naniniwala. Pero hindi kami nahihiyang sabihin ito at hindi namin nakikitang dapat kaming mahiya sa pagsasabi nito. Hindi naman nila ito tinatago dahil inuutusan lang sila. Bakit mo iniisip na magmamalasakit sila sa'yo? Katulad ng sabi ko, kahit ano pang hinaing o issue mo sa Commonwealth of Australia o pamahalaan ng Australia, ayos lang. Pero iyan ay sa pagitan mo at ng Estado ng Australia. Hindi sa mga komunistang ito, hindi sa mga sosyalistang ito, at hindi sa mga Islamistang ito. Sa ngayon, ang mga komunista ay sosyalista ay nagsanib puwersa kasama ang mga Islamistang ito sa ngalan ng lumalaban kami sa pang-aapi. Sila ang pinakamalalaking ng api. Yung kabilang grupo, ang mga komunista, tingnan mo ang kasaysayan nila. Si Stalin, 20 milyon ang pinatay. Pol Pot, Mao. Mas marami silang pinatay noong ika-20 siglo kaysa sa kahit anong ibang grupong pampulitika. Ang Islam lang ang mas maraming napatay kaysa sa mga komunista. Pero dahil lang mas nauna sila ng 1,300 taon. Yun lang. Ang dalawang ito ay ilan sa mga komunidad o ideolohiyang pampulitika na may pinakamatinding kasaysayan ng malawakang pagpatay pero nagpapanggap silang nagmamalasakit sa karapatang pantao. Wala silang pakialam sa karapatang pantao. Hayaan ninyong tapusin ko ang video na ito. Tulad ng sabi ko, bahagi ako ng kulturang ito. Naiintindihan ko ang kulturang ito. Hindi tapat sa iyo ang mga taong ito. Wala silang pakialam sa iyo. Wala silang pake kung ano man ang mangyari sa iyo. Ginagamit ka lang nila para sirain ang kanluran. Yun lang, wala nang iba. At kung iniisip mong kakaunti lang sila o bihira lang, hindi totoo yan. Nasa lahat ng dako sila. Tingnan mo ito. Nandito rin sila sa Australia. Gusto naming maipatupad ang Sharia at makita ang pag-iral ng khilafa ng Islam. Kaya kailangan namin itong pagsikapan. Kapag ang mga Muslim ay malakas na, doon sila maaring magsimulang humawak ng kapangyarihan. At doon ako na-recruit sa mosque ng Muslim Brotherhood. At ngayon, tinanggap na nila ako. Sinanay ako para sa tinatawag na civilization jihad o stealth jihad na layuning pasukin ang kultura mula sa loob at isa katuparan ng nais ng Muslim Brotherhood. Yun lang. Dahil ang layunin namin ay dalhin ang Sharia na siyang Islamikong konstitusyon sa mga bansa. At kapag naitatag na ang Sharia, maaari na naming mapasunod ang buong mundo sa ilalim ng Sharia nang hindi na kailangan ng mga baril. Iyan ang plano. Tingnan mo. Siya mismo ang nagsabi niyan. Kapag malakas na sila, doon pa lang sila magsimulang humawak ng kapangyarihan. Naghihintay lang sila na dumami pa ang kanilang bilang. Ito ang dahilan. Tingnan mo ang mga taong ito. Dito sila nakatira. Nandito sila. Nandito sila sa Australia. Ulitin ko,
Kung nasakop ng Islam ang Australia, wala nang aboriginal na buhay ngayon. Wala na, pinatay na sana nila silang lahat. Buburahin sana nila o kaya ay nagpalit sana ng relihiyon tungo sa Islam. Ganun lang yon. Ang kulturang aborihinal na iginagalang ng kanluran na pinagsisikapan ng pamahalaan ng Australia na mapanatiling buhay. Hindi ko sinasabing perpekto ito. Pero kung sakali, kung ang mga Muslim ang namuno imbes ng pamahalaan ng Australia, kung hindi ang mga puti, kung ang mga Muslim ang namuno imbes ng pamahalaan ng Australia o ang mga puti, hindi sana nabuhay o nagpatuloy ang kulturang aborihinal. Tingnan mo ang mga taong ito. Wala silang katapatan sa kahit kanino. Pakinggan mo sila. Wala silang katapatan kahit sa tumutulong sa kanila. May karapatan kang magalit. May karapatan kang mapakinggan. Huwag mong hayaang patahimikin ka ng mga taong talo na sa loob nila. Lalo na sila sa loob, pati na ang kanluran. Kaya nandito sila para maghasik ng kaguluhan. Fitna, ibig sabihin ay kaguluhan. Ginagamit ko ang salitang Islamiko. Kaya sila nandito. Kalimutan ang panawagan para sa pagkakaisa at lakas. Kapag may politikong sumuporta sa pagpatay ng lahi at inimbitahan, huwag silang tanggapin. Hindi kayo welcome. Putang ina mo, hindi ito ang bansa mo. Atuloy mo lang to. Ituloy mo lang. At tingnan mo, wala silang pakialam. Talagang wala silang pakialam. Handa na sila. Dumarating silang handa. Alam niya ang pinakamasamang pwedeng mangyari. Mawalan siya ng pagkamamamayan sa Australia at ma-deport. Sige lang, wala siyang pakialam. Wala kang karapatang sabihan kami. Hindi namin kailangan sumuporta sa layunin niya sa Gaza. Wala kaming pakialam dyan. Galing mo, Israel. Lalo pang lumakas ka, Israel. Pigilan ang mga barbaro sa gate. Huwag silang papasukin. Wala ng oras para magtalumpati. Tandaan, ang code at hindi lang isang tao, dapat daan-daang lalaki at babae. Ang code ay palayain ang Palestina. Putangina mo, Palestina. Palayain ang Palestina. Palayain ang Palestina. Yun lang, yan lang ang isang adikaing talagang tapat nilang sinusuportahan. Pakinggan mo siya. Mahalaga ang pagiging handang magsakripisyo. Tulad ng mga Palestino, mahigit 80 taon na silang lumalaban, kaya hindi ito madali. Sana magpatuloy pa silang lumaban ng isa pang 80 taon. Lumaban lang, hindi ko inaasahan na mangyari ito bago matapos ang 2026 dahil dumadaan tayo sa ganito. Dadaan tayo sa 2027, 2028, 2029 at mag-i-impeach tayo para sa ating Tingnan mo kung gaano karaming puting Australiano ang nanonood nito ngayon. Gumagawa sila ng sarili nilang maliliit na enklabe, sarili nilang maliliit na hukbo para magpakalat ng fitna, para magpakalat ng kaguluhan. Iyan ang dahilan kung bakit sila nandito. Ang mahalaga lang sa kanila ay ang sarili nilang mga layunin. Wala silang pakialam sa'yo. Kaya ang paglaban ay isang bagay na kailangang ipagpatuloy. Gaya ng paggamit nila sa LGBTQ community. Hindi naman lahat sila ganon. Tingnan mo siya. Mahalaga na hindi natin ipinagdiriwang ang araw kung kailan nagsimula ang genocide, ang simula ng pagpatay, pagpapaalis at panggagahasa. Tinutukoy niya ay ka-26 ng Enero. Alam nila ito at ang iyong kahinaan. Alam nila paano ka mapagsamantalahan. Tulad ng sabi ko, siya ay Muslim at walang pakialam sa'yo. Siguro hindi pa niya alam ang tungkol sa Aboriginal bago siya dumating. Wala siyang pakialam. Nandito lang sila para pagsamantalahan yan. Nandito lang sila para gamitin yan. Itong reliyon niya, mas marami pang panggagahasa, pagpatay at genocide ang nagawa kaysa sa ibang komunidad. Ang mga komunista ay malayong pangalawa. At ang ibig kong sabihin, malayong pangalawa talaga sila. Tungkol sa pagiging isang tao na may tamang damdamin na hindi magdiriwang habang nakatayo sa ibabaw ng katawan ng iba. Hindi mo tatanggapin na mangyari ito sa'yo. Iyan mismo ang ginawa ni Muhammad. Mga walang hiya. Mga walang hiya. Siya ito kasamang lahat ng mga jihadi. Lahat ng mga jihadi na ito. Pasensya na, ayokong pahabain masyado ang video na ito. Wala silang pakialam sa'yo. Ano man ang hinaing mo, ayusin mo na lang, mag-isa. Ito ay sa pagitan ng Commonwealth ng Australia o ng pamahalaan ng Australia at huwag mong hayaang gamitin ka ng mga oportunistang buitre.